Magandang umaga mga kamangyan. Update lang tayo sa ating mga native na biik. Ito na yung mga anak ni Pia. Medyo maila pa sila sa tao. Gawa nung nagturok tayo ng vitamins. Kaya medyo maila pa sila. At ito naman ang mga anak ni Gina at ni Bernadette. 7 na lang ang natira dahil nakabenta na tayo ng 4 na biik at 3 lechonin. 3 months pa lang ang anak ni Bernadette pero umabot na sila ng 23 kilos kaya nagustuhan ng maglilitsyon at naibigay na natin. Dito naman sa anak ni Pia ay nabawasan na natin ng 2 biik, naibenta na rin natin. Nasa 2 weeks na rin mahigit ng ating iwalay itong mga biik ni Pia. At ngayon ay pwede na rin natin silang ipagsama sa mga iba pang mga biik. Malakas na rin naman silang kumain at nakaka-adjust na. Kumakain na rin sila ng sahaan ng saging o ng ubod ng saging. Kaya hindi na rin sila maninibago sa pagkain kapag pinagsama na natin sila dito sa ibang mga biik. Gabi-gabi na rin kasing umuulan dito sa aming lugar. Bali pang 3 gabi na umuulan dahil wala nga silang bubong. At dito naman sa kabila, sa ibang biik ay may bubong. Kaya kailangan na natin silang ipagsama para may masilungan na sila kapag uulan ulit. Itong mga natira naman natin na biik, ang mga babae ay gagawin nating inahin para makapagsimula na tayong makapagparami ng inahin. At ang iba naman, yung mga lalaking biik, palalakihin natin ng panglitsunin size para ibibenta natin sila ng panglitsunin. Wala naman na tayong problema kapag naging litsunin size na sila dahil mayroon na tayong buyer para dito sa ating mga biik na pangbenta natin ng panglitsunin. Ang mga biik naman natin na ibebenta ng panglitsunin ay nabibili kapag ito ay umabot na sa 18 kilos hanggang 40 kilos. Yung mga ganon timbang ang hinahanap ng mga maglilitsyon. Mabilis lang naman natin silang napapalaki dahil ang kanilang tatay ay may lahi na Durox. Hindi tulad sa pure native talaga na umaabot ng 6 months to 7 months bago ma-dispose. Pero ang paraan sa pagpapakain dito sa ating mga alagang baboy at mga biik ay parehas lang rin naman sa pure native na baboy. Yan na mga kamangyan, natanggal na natin ang harang sa kanilang kulungan. Magkakasama na sila ng iba pang mga biik natin. Mas malaki na ang kanilang magagalaan ngayon. Ang kulungan ng ating mga biik, mga kamangyan ay kawayan lang at hindi naman sila nakakalabas kahit ganyan lang ang kanilang bakod. Pwede naman tayong mag-alaga ng baboy kahit ganyan lang ang ating kulungan. Hindi naman natin kailangan na magandang kulungan agad kung wala naman tayong budget pa. Pwede naman na kawayan lang muna o kahit anong scrap na pwede nating ibakod para makagawa lang tayo ng kulungan. Hindi naman natin kailangan na gumastos ng malaki. Pero syempre kapag nagkaroon na tayo ng budget ay ipapaayos din natin ang kanilang kulungan. Sa ngayon ay ganyan na lang muna. Pwede rin naman ang ganyang paraan na obserbahan din natin na maganda rin sa ating mga biik kahit lupa lang ang kanilang kulungan. Masisigla sila at malakas ang kanilang immune system. Hindi sila nagkakasakit at tumatamlay sa pagkain dahil nakakapaglaro sila dito sa kanilang kulungan at nakakabungkal ng lupa. Ganyan kasi ang nature ng native na baboy. Mas gusto nila ang nakakagala sila at nakakabungkal ng lupa. Nagugutom na itong ating mga biik at ngayon ay pakakainin na natin dahil oras na rin ang kanilang pagkain. Ang kanilang pakainan ay biniyak lang natin na gulong. Yan naman ay binigay lang sa atin kaya hindi na tayo gumastos pa para magpagawa ng simento para sa kanilang pakainan. Ang kagandahan pa dito sa gulong na pakainan natin para dito sa ating mga biik ay pwede nating ilipat ng pwesto. Yan mga kamangyan. Ganyan katakaw ang ating mga biik. Sa kainan ay hindi talaga sila magpapahuli. Mas maganda rin talaga na magkasama at magkasabay kumain itong ating mga biik. Dahil nag-aagawan sila kapag oras na ng kanilang pagkain.
Bawal ang maarte sa pagkain dahil mauubusan sila ng kanilang kasamahan kapag paarte-arte pa sila sa kanilang pagkain. Diyan rin natin makikita kapag oras na ng pagkain kung may sakit ang ating mga biik o masama ang kanilang pakiramdam kapag hindi sila nakiagaw sa pagkain. Ang mga anak ni Pia na mahigit 2 linggo pa lang nating naiwawalay ay malakas na rin kumain. Nakikiagaw na rin sila dito sa ibang biik. Mas mabilis nating mapataba at mapalaki itong mga biik kapag magkakasama sila. Kaya malaking bagay rin na magkasama sila sa isang kulungan. Magandang tingnan rin na magkakasama itong ating mga biik, lalo na kung maliliksis sila na naglalaro at matatakaw kumain. Nakakawala ng pagod kahit na mag-isa lang tayo na nagtatrabaho dito sa ating mini farm, ay nawawala ang pagod natin kapag nakikita natin sila na masigla at malalakas kumain. Lalo na kung oras na ng pag-dispose ng ating mga alagang biik, makikita na natin ang ating pinagpaguran. Lalagyan naman natin ngayon ng tubig itong kanilang liguan dahil kapag araw ay mainit dito sa ating area. Gumawa lang tayo ng liguan dito sa kanilang kulungan at yan naman ay nilalagyan natin ng tubig araw-araw. 2 o hanggang 3 timbang tubig ang ating nilalagay araw-araw at maghapon na ang tubig, hindi naman natutuyo agad. Hindi na natin pinapaliguan pa itong ating mga alagang biik. Sila na ang bahala kung maliligo sila o hindi, para hindi rin sila stress dahil may stress rin itong ating mga alagang biik kung pipilitin natin na papaliguan sila. Kaya parang nakagala lang sila. Kapag nakaramdam naman sila ng init ay kusa namang naliligo itong ating mga alagang biik. Tingnan nyo mga kamangyan, naglalaro pa sila at tuwang-tuwa. Ganyan kasi sigla ang ating mga biik dito sa kanilang kulungan. Nakakatanggal ng pagod at stress. Yan mga kamangyan, na puno na natin ang kanilang liguan. Hanggang 3 timbang tubig lang ang ating inilalagay at kusa na silang naliligo dito sa kanilang liguan. Ang kanila namang pakainan ay may kaunti pang pagkain na natira, pero babalikan rin nila yan mamaya at mauubos din nila. Ang puno ng saging dito sa loob ng kanilang kulungan ay unti-unti na rin nilang kinakain ang puno. Ayan mga kamangyan. Pero meron kasi siyang bunga kaya hindi natin tinatanggal. Pero kapag naitumba na ito ng ating mga biik ay kukunin na lang natin. At ang bunga ay ipapakain na lang rin natin dito sa ating mga biik. Malalakas din kasi kumain ng puno ng saging itong ating mga biik. Kaya wala tayong problema sa pakain sa kanila. Nakakatipid tayo. Yan mga kamangyan ang update sa ating mga biik. At gusto rin nating i-share na kahit wala tayong malaking pera pang paggawa ng kulungan ng alagang baboy, kung mayroon naman tayong mga scrap o kawayan na pwede nating gawing kulungan nila, ay pwede tayong mag-alaga. Ang importante lang sa ating mga alagang baboy, kapag umuulan ay hindi sila nababasa ng ulan at hindi rin sila nakakawala sa kanilang kulungan. Paano mga kamangyan, hanggang dito na lang muna ang ating video. Sana ay makapag-inspire tayo sa mga gusto mag-alaga o nagpaplano pa lang mag-alaga ng native na baboy. Sa mga subscriber at silent viewer, ganon din sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat po. Sa ngayon pa lang nakapanood ng aking video, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa natin na video. Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming. Bye-bye.